ang anak ng duwende at ang mahirap na dalaga. Bago tayo magsimula, maaari ba kitang anyayahan na mag-subscribe sa Miss Sira's Story? Dito natin pinapakinggan ang mga kwentong puno ng hiwaga, misteryo at kababalaghan na may aral sa buhay. Tahimik lang at simulan na natin ang kwento. Sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok, nakatira ang dalagang si Clara. Ulila siya at mag-isang namumuhay sa lumang kubo na iniwan ng kanyang mga magulang. Mahirap lamang siya. Araw-araw ay namimitas siya ng gulay at prutas sa gubat upang maibenta sa palengke. Ngunit kahit mahirap ang buhay, kilala si Clara bilang mabait at mapagbigay. Tuwing dumadaan siya sa gubat, palagi siyang nagsasabi ng makikiraan po dahil ayon sa matatanda, may mga nilalang daw sa bundok na hindi dapat ginagambala. Isang gabi, habang pauwi si Clara, may narinig siyang mahinang iyak malapit sa isang malaking puno ng balete. Noong unay natakot siya, ngunit nang lapitan niya ito, may nakita siyang isang batang lalaki na maliit ang katawan at kakaiba ang itsura. Maputla ang balat nito, matulis ang tenga, at ang mga matay tila kumikislap sa dilim. Mukhang sugatan ito. Ayos ka lang ba? Tanong ni Clara. Hindi sumagot ang bata ngunit nanginginig ito sa lamig. Sa halip na tumakbo, dinala niya ang bata sa kanyang kubo. Pinakain niya ito at nilagyan ng halamang gamot ang sugat nito. Kinabukasan, nawala ang bata. Ngunit may naiwan itong maliit na kahon na puno ng pilak na barya. Nagulat si Clara. Hindi niya alam kung saan nanggaling iyon. Mula noon, unti-unting gumaan ang kanyang buhay. Mas dumami ang bumibili sa kanyang paninda. Mas naging maganda ang kanyang ani. Ngunit may isang taong naiinggit sa kanya. Si Aling Marta, ang pinakamayamang babae sa baryo. Sakim ito at mapagmataas. Imposibleng bigla na lang siyang sinuwerte, sabi nito. May tinatago iyang lihim. Isang gabi, palihim na sinundan ni Aling Marta si Clara papunta sa gubat. At doon niya nakita ang parehong batang nilalang. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na ito mukhang ordinaryong bata. Kasama nito ang maraming maliliit na nilalang, mga duwende. At sa gitna nila ay isang matandang duwendi na may gintong tungkod. Isa pala itong anak ng pinuno ng mga duwende. Narinig ni Aling Marta ang kanilang usapan. Salamat sa kabutihan mo, sabi ng matandang duwende kay Clara. Hindi mo kami tinulungan dahil sa kayamanan. Ngunit dahil sa kasakiman, lumabas si Aling Marta mula sa kanyang pinagtataguan. Akin ang kayamanang iyan, sigaw niya. Tinangka niyang agawin ang kahon ng pilak, ngunit biglang lumakas ang hangin, namatay ang ilaw ng kanyang lampara, at unti-unting nagdilim ang paligid. Nanginig si Aling Marta nang makita niyang napapalibutan na siya ng mga duwende. Ang biyaya ay hindi para sa sakim, malamig na sabi ng matandang duwende. Sa takot, napaluhod si Aling Marta at humingi ng tawad. Pinatawad siya ni Clara. Dahil doon, mas lalo pang natuwa ang mga duwende. Bilang gantimpala, binigyan nila si Clara ng isang maliit na perlas. Habang mabuti ang puso mo, sabi ng pinuno ng mga duwende, hinding-hindi ka pababayaan ng hiwaga ng bundok. Mula noon, naging masagana ang buhay ni Clara. Ngunit hindi siya naging mayabang. Patuloy siyang tumulong sa mga mahihirap at namuhay ng simple. At tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, may mga nakakakita raw ng munting batang duwende sa tabi ng kanyang kubo. Nakangiting tahimik habang binabantayan ang dalagang minsang tumulong sa kanya. Aral ng kwento, ang tunay na biyaya ay napupunta sa taong may mabuting puso at tumutulong ng walang hinihintay na kapalit. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Miss Sira's Story para sa mas marami pang mahiwagang kwento. At kung mayroon ka ring sariling kwento ng kababalaghan o misteryosong karanasan,
ikwento mo sa comments. Baka ang susunod nating salaysay ay kwento mo na